Greetings! It's the Updated Weeb. Recently, nagkaroon tayo ng redraw sa One Punch Man Chapter 164 dahil sa tumaas na demand ng revision sa chapter na ito dahil mistulang hindi nagustuhan ng mga fans at ng OPM community ang naging conclusion ng laban ni Saitama at Nigaro na nag-udyok kay Yusuke Murata na i-revise ang naging chapter 164 at bigyan ng mas mainit na laban sa gitna ni Saitama at Nigaro. At dahil dyan, di-disregard na natin ang original na chapter 164 na kung saan ay natapos ang laban ni Saitama at Garo sa pag-surrender ni Garo habang sila ay nasa loob ng isang maliit na kubo sa gitna ng dagat na kung saan makita nating parang pinapangaralan nitong si Saitama si Garo sa mga maling naging desisyon niya sa buhay. Sa cover ng naging redraw ng chapter 164 ng One Punch Man, wala tayong gaanong makitang pagbabago. Pero sa paglalaban nila ni Saitama at ni Garo, makikita nating mas maagap na dumami ang kamay ni Garo kumpara sa original na chapter. Makikita rin natin na mistulang pinaglalaroan lang ni Saitama si Garo habang sinasalag niya ang madaming attack ni Garo gamit lamang isang kamay. At dito na nagsisimula ang pagbabago sa chapter. Makita natin dito na napansin ni Garo na naging mahina ang kanyang loob dahil lamang sa pagpapasalamat ng mga natulungan niyang sibilyan. At dito nga ay mas maagap din niyang ginamit ang kanyang jet-like attack na kung saan ay nagmumukha siyang isang jet plane habang ang kamay naman niya ang nagsisilbing mga engine na tinawag naman ditong Extreme Fajin Attack. Katulad ng original na chapter, napakalakas pa rin ang attack na ito na kung saan ang impact ng attack ni Garo ay naramdaman maging sa kabilang side ng mundo habang lumalampas at dumaan ang atake sa gitna ng core ng Earth. At dahil nga sa ataking yun, naggalaw ang mga oceanic crust at umangat ang terrain na dapat ay nasa ilalim na ng dagat. At tulad ng nasa original na chapter 164, accidentally din niyang natulungan ang mga taong namistulang nasa plane crash sa gitna ng dagat dahil hindi nalulubog ang eroplanong sinasakyan nila dahil nakalapat na ito sa lupa na mistulang naging parang isang malaking island sa gitna ng dagat na kinilalagyan nilang lahat. Isa pa sa malaking revision sa chapter na ito, nang ipinakita ang grupo nila Blast, hindi inireveal ang kanyang mga kasama na kung mapapansin natin sa original na chapter 164, inireveal ang isang babaeng mukhang isang elf na gumagamit ng parang isang sorcery type of magic na mayroong long and pointed ears at malaking potensyal. Kasama ang isang beast-looking na species na mihahalin tulad natin sa monster na pinatay ni Saitama back in Season 1 na nanggaling sa House of Evolution. Nawala na rin ang pinaka-controversial na panel sa chapter 164 na kung saan ay may makita tayong isang species na nagre-resemble kay Boros na hindi natin alam kung si Boros ba talaga ito dahil nakita natin sa Season 1 na pinatay na talaga siya ni Saitama sa pagsira ng kanyang core. Kung gano'n na nga at patay na si Boros, sino nga bang nilalang na ito? Maaring ang nilalang na ito ay nanggaling sa kanyang pamilya? O di kaya na may isang survivor sa kanilang lahi or race? Dahil napansin na nga ni Saitama na parang napakalakas ng atake ni Garo at nagagalaw na nito ang seal sa Earth. Umatake na din siya kay Garo gamit ng kanyang consecutive normal punches. At kung mapapansin natin dito, na-withstand pa rin ni Garo ang kanyang consecutive normal punches habang sa kabilang banda naman, matatandaan natin na sa Season 1 ay winasak ni Saitama ang buong pagkatao ni Boros gamit ang ataking ito na kung hindi dahil sa core niya ay hindi na siya muling mabubuhay pa. At kung papansinin natin, isang kamay lamang ang gamit dito ni Saitama kumpara sa laban nila ngayon ni Garo na kung saan dalawa ang gamit niyang kamay na nangangahulugang dobleng dami ng atake ang kanyang ine-exert. Dahil sa ataking ito, nakabalik din sila sa Earth's surface at makita nating mas maagap ding sumusuko at nawawala ng pag-asa itong si Garo sa kanilang laban. Dahil nga nagra-run out na siya ng mga ideas sa kung paano niya tatalunin si Saitama. Hindi niya ito matalo sa teknik, sa bilis, sa lakas,
sa pagiging creative sa mga atake at sa iba pa mang mga anggulo, habang sa kabilang banda ay tamang lakas lamang ang gamit ni Saitama. Nabanggit din dito ni Garo na hindi pala siya ang tinutukoy ng Sage Centipede nang sinabi niyang merong isang abominable fist na nagte-turn against kay God. At naintindihan niya na ngayon na si Saitama ang tinutukoy ng Sage Centipede na ito. At dito na nga nagsisimula ang malaking pagbabago at revision sa chapter 164. Sa original na chapter, makikita natin na sumusuko na si Garo dahil alam niyang wala siyang pinatbat kay Saitama. Tinanggap na lamang niya at inisip niyang kung siya'y mamamatay, gugustuhin niya nang sa kamay ng isang malakas na nilalang na ito. Ngunit, sa revised na chapter na ito, iba ang tumakbo sa utak ni Garo. Nakita niya si Saitama bilang isang embodiment ng unfairness at hindi niya matatanggap na tatalunin lamang siya nito at mapipigilan sa kanyang goal na maging ultimate evil. Isa ring malaking pagbabago sa chapter na ito ay kung makita natin sa original na chapter 164, pinigilan lang siya ni Saitama at hinawakan ng kanyang kamay upang hindi na ito lumaban pa. Sa chapter na ito, sinuntok siya ni Saitama sa muka na kung saan ay tumalsik si Garo pa itaas habang nagkakrumble ang kanyang monster shell at lumalabas ang kanyang buong original na human form. Dahil dito ay nagsimula ng mag-fall into despair itong si Garo. Ngunit, may isang boses na bumubulong sa kanyang isipan habang nagkakaroon naman ng appearance ng isang napakalaking ulap na alam natin ay hindi normal na ulap lamang dahil mayroon itong kakaibang form at nag-appear ito sa isang unusual na time. Nagsimula nang lumabas ang napakalaking mga paa na nagre-resemble ng mga monster cell na katulad ng mga cell na nakikita natin lalong-lalo na kay Monster King Orochi. Nagdulot ito ng isang napakalakas na presensya na sa paglabas nito ay nagkaroon pa nga ng mga thunderbolt. Mistulang napakalaki nga ng mga higanteng paa na ito dahil nagagawa nitong lumutang sa tubig habang nakaapak lamang. Ngunit kung papansinin nating mabuti, hindi nakikita ng mga hero at maging ni Saitama ang mga paang ito. Tanging si Garo lamang ang nakakakita at nakakaramdam ng kanyang presensya. Nagsimula ng kausapin si Garo ng misteryosong boses na ito at unti-unti siyang hinihikayat na tanggapin ang kapangyarihan na kanyang ibibigay upang talunin si Saitama dahil kung hindi niya tatanggapin ang kapangyarihang ito ay hindi niya magagawa ang kanyang goal na maging absolute evil. At dahil alam nga nating si Garo ay mayroong napakatigas na pagmumuka, tinatanggihan niya pang pilit ang offer ng misteryosong boses na ito. Kaya naman nagsimula ng manlinlang ang misteryosong boses na ito habang ginagaya ang itsura ni Bang. Habang sinasabi kay Garo na walang master ang mananatiling nakaupo lamang habang pinapanood ang kanyang estudyante na binubugbog. Si Garo naman, being a student, ay inabot ang kamay ng nagpapanggap na Bang. Kung babalikan natin ang mga nakaraang chapter, makikita natin na meron talagang nilalang na gumagaya at nagpapanggap na isang napakamalapit na tao sa isang nilalang na nagfo-fall out of despair na. Tulad na lamang ng isang nagpapanggap na Blast na nagpakita kay Sweet Mask. Masasabi natin na ito ang god ng One Punch Man universe na kung saan nagpapanggap siyang isang malapit na nilalang upang makapag-provide ng napakalakas na kapangyarihan sa mga nilalang na kailangan nito. Tulad na lamang ni Homeless Emperor. At dahil nga tinanggap na ni Garo ang kapangyarihang ino-offer ng One Punch Man God, agad na nag-recover ang katawan ni Garo at agad na bumalik sa harap ni Saitama. Nagtaka ngayon si Saitama at sinabing bumalik na naman siya sa costume niyang ito. Ngunit napakalaki ng ipinagbago ng itsura ngayon ni Garo. Hindi na siya mukhang tao at mayroon pa tayong makitang parang mga universe or galaxies na nasa loob ng kanyang katawan. Na maging pati ang kanyang mga facial features na mata, bibig, ilong at kung ano pa ay nawala na. Mistulang ang Garo na ito ay naging embodiment na ng galaxies at ng universe. Ngayon, nagsalita ang Garo na ito
ngunit hindi na siya kaboses ng tunay na Garo. Masasabi natin na ang nagsasalitang ito ay ang God na sumapi sa katawan ni Garo. At sinabi niya na ang tanging maka-counter sa feast na nag-turn against God ay ang mismong feast of God. Meaning, ito talaga ay laban na sa gitna ng God at ni Saitama. Naging medium lamang ang katawan ni Garo upang mag-manifest ang katawan nito dahil hindi natin alam kung ano ang rason. Maaring ang kanyang katawan ay nasil nila Blast at ang tanging napapalabas lamang niya ay ang kanyang spiritual or astral form na kung gano'n na nga ang sitwasyon, meaning wala sa full capacity or full strength itong God na ito dahil nakasil nga ang kanyang physical form. Bagamat napakalakas ng presensya ng bagong form na ito ni Garo, si Saitama ay hindi man lamang kinabahan at mistulang parang nagtataka lang kung bakit ganito na ang itsura ni Garo. At sinasabi niya pa na ang bagong boses na ito ay parang nanggagaling sa banyo. Walang ano-ano pa man at dumiretso na nga ang form na ito ni Garo sa stance ng Water Stream Rock Smashing Fist. Ibig sabihin ba nito na ang bagong form na ito ni Garo ay gagamit lamang ng isang basic na technique na ginawa ni Bang? O baka naman i-enhance niya ito gamit ang kanyang kapangyarihan o i-reinforce ng mas malakas na strength? Ang napakalakas na bagong form na ito ni Garo na nagpapaloob ng napakaraming mistulang galaxies and universe sa loob ng kanyang katawan ay tinatawag na ngayong Awakened Garo Cosmic Fear Mode. At doon na nga nagtatapos ang revised chapter ng chapter 164 ng One Punch Man. Paano na magiging kalalabasan ng laban na ito? Mistulang nakita nating hindi nasusuko ang bagong form na ito ni Garo, lalo pat sinaniba na siya ng God ng One Punch Man universe. Kakayanin bang talunin ni Saitama ang panibagong form na ito? O pahihirapan man lamang ba siya ng form na ito ni Garo? Hindi na rin na-feature sa bagong revised na chapter na ito ang appearance ng isang nilalang na nagre-resemble kay Boros. Meaning ba na hindi na talaga magbabalik si Boros sa series? Hindi na rin naipakita ang isang beast-looking na nilalang na may lion head, maging ang isang elf na babae na may malaking potensyal. Ano na mangyayari sa laban ng awakened form ng Cosmic Fear Garo laban kay Saitama? Hindi natin alam ang susunod na mangyayari kung hindi natin aabangan ang susunod na release ng chapter 165 ng One Punch Man. Kung gusto mong maging updated sa mga latest release ng chapter ng One Punch Man manga, mag-subscribe ka na at wag mo na rin kalimutang i-like ang video na ito. Dahil palagi tayong gumagawa ng mga latest release ng manga chapter ng One Punch Man, Jujutsu Kaisen, Boku no Hero Academia at Black Clover. Yun lamang ang lahat para sa review natin ng chapter 164 revised version ng One Punch Man. Muli, ito si Updated Weeb. I'll see you on the next one.